Kaya nga, madalas ko pinagkukwentuhan ng asawa ko na, yun, tayo ng farm tayo. So that vision building din sa mga kids, na makita nila na ito pala yung pagtsatsaga, ito pala yung pagtatanim, ito pala yung pagpa-farm, na nakakapag-build ng character. Oo. Ang lalim vision building. Yeah. Okay, sir. So kaya meron kang sariling farm ngayon? Yes, sir. Oo. Kasi noon, tagalinis ako ng farm ng iba eh. Pero sabi ko, time will come. Ikaw yung laborer. Ako yung laborer. Para magkaroon ng sweldo pag weekend, and then makapasok ka sa pag-aaral sa college. Ganda, no? Perfect. Last year lang kami kasi dito, sir, nag-start maglinis. Mga August. Kasi si Marlon, pa rin eh. 1 year pa lang niya, yung September. So, nung nag-start ako dito, saka ko siya pinapunta eh. Sabi ko, mayroon ako doong tataniman. Butit may Marlon ka. Oo, grabe sir. Kasi alam mo, noon, nung nag-start ako dito, naghanap ako ng mga trabador dito, pinalinisan ko. May trabaho ako. Ilang buwan pagbalik ko, gubat na naman. Sabi ko. Mga ka lang. Ay, oo. Pero ito sir, nakakatawa si Marlon eh. Kasi yung pinsan ko kasi yan, yun talaga ang trabaho nila sa probinsya. Saka masisipag, marunong mag-alaga ng tanim. Ang daming yung tutube. Dragonfly. Pag madami daw dragonfly, ibig sabihin, balance pa yung ecosystem. Diyan nga sir, minsan may naliligong bayawak eh. Nakatingin lang, dinadaan-daanan namin, di namin pinapansin. Diyan sa may balon na yan. Oo, ganda ng bundok na yan. Dito sir yung aming lakatan, dyan. Akyat na tayo. Ganda rin ang puno ng mangga na to. Yes sir, oo. Actually, sayang nga yan sir eh. Kung dati daw bago kasi ito nakuha namin. Yung dating nagano dito. Maraming ganito. Nag-uuling sila. Kaya yung mga sanga, dati daw nagbubunga to ng maganda. Nasaktan. Pero pinutol. Kaya main branch yung tinanggal eh. Oh, yun talaga yun kasi gusto niya Maganda dito sir itong mga ganitong fruit bearing trees, mangga, santol, jackfruit. Jackfruit dito talagang ang bunga niya madami pag tapos banana. Saba and lakatan. Saba. Lakatan. Ano to sir? Nag-try ako din dito sir ng mais pero as in wala talaga kami in-apply na gamot, maganda. Hindi siya ganong kagandahan. Naabutan ng tagulan, nauod eh. Yung mga Maraming pesta dito sa lugar. Maraming peste nga, oo. Pero yung lupa, okay pa naman. Okay siya. Kaso yung peste. Oo. Trinay namin. Avocado. Ito sir, mga patanim na namin to. Na avocado. Ang ganda. May mga bamboo ka Iba pa rin sir pag mayroong ganitong taniman. Ako personally, pag gusto kong ma-relax, pumupunta lang ako dito. Titingin-tingin ng mga tanim. Ayan na sir yung mga lakatan.
Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Ano enjoy mo din sa pagkakaroon ng sariling farm? Dream come true? Yes, sir. I think, maliit or malaki man, I think for me, hindi nagmamatter na so much kung gaano. Pero yung to have your own lot to cultivate, and then, gawin yung mga ginagawa mo before, ibig sabihin, i-continue na. Parang may next stage or new phase na ngayon, ikaw naman ang mag-enjoy ng fruit. Noon, ikaw lang yung taga-linis ng lupa and sila yung mag-harvest kasi ano yun farm nila. Pero yung joy na ngayon na in-anticipate mo, wow, namumunga na yung lakatan. Maraming mga jackfruits na in other pwede nang ma-harvest. So, mas nakaka-excite. Mas motivated na tutukan siya na maging productive. And then, next nyon is paano can bring more people to work inside the farm. Although once in a while nagkumukuha kami ng trabador tagalinis. Pero I think pag nakapag-isip kami na mas more effective at maging productive yung lot, mas makapag-bring in kami of workers. More workers. Kasi yun naman talagang purpose, as I always say this and think about is na everything we have and everything we do, we have to be connected to the ultimate mission. Na yes, meron kang lupa, ano ngayon? Just to enjoy it? I think hindi. But to bring more people na magbe-benefit of that. Kasi I know now, we're just stewards of it. Hindi, Okay. Ano ang beauty nung dating farm laborer to farm owner? Yung experience before, hindi malaking adjustment. Okay. Kasi kung paglinis ng lupa, pagtatanim, alam ko kasi yung gawin pag-alaga ng lupa, pagbabalyo ng kung ginagawa ko nga yun para sa iba before. Much more now na kailangan kong maging good steward of the farm lot. So anything na pwedeng maging productive na pwedeng gawin. And ako nakag-benefit noon because mayroon isang farmer na nag-hire sa akin to work as laborer at nakasustain yun sa pag-aaral ko. And now it's about pay it forward. Na ako naman yung na maybe mayroon din ganitong situation so that they will pursue and continue what they are pursuing. So they will not stay in the farm na mahabang panahon, pero at least yung experience and learning at paano yun nakapag-help sustain sa kanila. That's the main thing, I think. Siling labuyo. Yung siling labuyo. Yung native. Tumubo lang. Sa Bicol, tinutukod yan pag may bagyo inuuna Ito yung labuyo. Mag-isa lang ni dito, nag-work? Kumukuha ako ng helper niya. Yung helper niya ang hire nyo? Siya kasi especially pag mga magtatanim. Oo. Kasi mahirap yung pagbubutas lang ng tataniman ng banana. Ilan ang puno ng banana? Pero sir, nasa 160 lang ito. Saan galing yung seedlings mo? Na-order ko siya sir, nabili ko siya coming from Bulacan. Bulacan? Pina-pick up ko to sa Bulacan mismo.
Ay, daan pala sir dito, malambot ang lupa. Dito ata medyo safe. Super matataba naman siya sir. Wala kami ditong in-spray or ginamit na gamot. Ang ganda ng buho mo. Ganito rin sir yung nandun sa farm. Ganito mga buho. Ano dito sir? Abundant ng buho? Abundant. Asan ang dulo niyan? Doon pa. Malayo pa? Malayo pa. So pag ganun, maiksi. Pag ganun siya. Malayo pa. Ito yung may mga bunga na eh. Yung ilan palabas pa lang yung puso. Anong planting distances niya? This 2 meters. 2 meters lang. In between the buho. Akala ko hindi sila magta-tribe kasi siyempre may months kasi dito na sobrang lakas ng hangin. Oo. Yung mga dahon ng banana napupunit talaga yan. Pero itong kawayan barrier mo yung kawayan. Nakaka-protect siya. So mataba, okay siyang lupa sa sa banana. Lapitan mo konti. Kasi di kami dito nag-abono sir eh. Walang abono, walang... At saka basal eh. First time tamnan, First diba? time. Oo, kaya First time. talaga. Lately ko nga lang nalaman na kailangan pala isang puno lang talaga ititira eh. 3. Tapos pag lalabas na yung puso niya, saka mo magme-maintain ng pamalit. And the rest, papatayin mo or tatanggalin. Or ilipat mo na. So ito actually sir, yun ang ipopropagate na muna namin dito. Yan, mga suckers pwedeng ilipat. Oo. Matataba naman siya. Malalaki din yung buwig. Yun lang kailangan palang tanggalin uli. Sa taas Ang ganda ng buho mo, hindi nababawasan. Oo nga. Ang ganda. Walang nagnanakaw ng buho. Wala sir, pero dati nung di ko pa to nakukuha, nag-order ako doon sa baba. Dito galing. Dito lang pala galing. Umorder ako ng 1,000 buho. Tapos ang na-orderan ko pa, middleman pala siya. Tapos dito lang pala nila in-harvest. Sabi ko. Pero dami niyan kapag kahit sa taas sir, marami pang buho doon eh. Dami pa. Dami pang buho. Yun yung palalagyan ko ng kubo, yung pinaka-top doon kasi Mas kita lalo to. Kita. Yung may gusto parang mag-hiking. Actually sir, coming from here, walking hanggang sa top, nasa mga 200 meters pa. From here? Oo. 200 meters pa. Ako nga, mga siguro 4 na beses pa lang ako napunta doon. Pero talagang kita mo lahat. Kita yung... Both sides? 360? So, sabi ko, may papagod talaga mag-akyat. So, hindi na ako katulad doon. Or at least magawa ng daan. So, sabi ko kay Marlon, kapag marami na tayong saging doon, maglulubid na lang tayo. Papaano na lang natin yung... Oo, yung kagaya sa Davao. Oo. Gagawa tayo ng para di tayo mahirap, madudulas ka pa yan, pa yung saging. Kasi hanggang doon pa yan sir eh. Pagka-harvest, sinasabit lang. Sinasabit lang. Parang trend. Mabuti kung may kabayo, no? Kabayo ang gagaling din kahit ganito eh. Mga sinasakyan ng nyog, mga pang-benta sa bayan. Ito, Ella. Maganda, ha? Tapos pinag-aralan din kung ano ba talaga yung pinakatutugmay. Kasi may mga trinay kami like yung ampalaya, hindi rin... Ay, huwag ka na mag-vegetables. Oo. Hindi, Tapos talong, hindi rin ganun. Mais, hindi rin. Sabi ko, kailangan siguro baka mga fruit-bearing trees ang mag-work dito. Oo. Kasi okay naman, mga avocado. Yan. Oo. Pang fruit-bearing talaga to. Oo.
Saka yung Vegetable, banana. marami masyadong insekto. Oo nga, sir eh. Ubusin Talaga. ng insekto. Mataas ang maintenance. Yung mangga doon nakapaligot sa bahay, sir. Alam mo nung season ng mangga, naka-harvest kami ng mga 15 na kaing doon. Talaga? Oo. Tapos Grabe. ano lang yan, Walang spray. natural ano lang, Oo, walang. 100% organic Oo, yun. sabi ko, sabi ng kapitbahay namin, first time daw na mo ngayon eh, na ganon, na talagang Oo. hitik yung ano. Ano kayang nailagay nyo na ano? Sabi ko siguro dahil sa may tumira na eh. Nausukan ba? O minsan nagpapauso kami eh. Yun na yan. Ako kasi sir, sanay din talaga ako sa buke eh, kasi talagang lumaki kami sa pagtatanim. Noon nga para lang makapasok sa pag-aaral. Balik na tayo. Pag nakatubo na yung carabao grass, hindi na ito madulas. Kasi nung naganap kami ng, marami na kami kasi napuntahan eh, pero hindi mapasok ng sasakyan. Tapos yung iba, siksikan na yung houses. Ano sa maganda to, dahil may community, no? May community. Nakakatakot kasi yung talagang walang kapitbahay. Oo. Saka dito sir, honestly, may isang taon na kami dito. Wala kaming balita mga nakaw-nakawan. Minsan nung gumagawa pa kami yun sa bahay, iniwan lang namin mga tools. Pagbalik namin, nandun naman. Oo. So, ano siya, yung peace of mind. Doon. Dito siguro sir. Medyo slant. Ito lang talagang challenge dito. Isang taon na itong kalamansi. Wala pa sir. Mabilis ano? Oo. Pag nagsalikihan dito sir ang mga nyug, ano to eh? Sisiksikan to dito. Oo. Dwarf ba to? Opo, yun ang sana totoong dwarf. Sana totoong dwarf. Kasi baka sigingan tayo mo mga 10 taon na. Ayun, ganun Sir Del. Guaranteed yun. Ayun, talagang ano yun eh. Saka nandun sa kanilang research eh, di ba? Andun ang research eh. Si Philcoa umuupa sa kanya. Si PCA. PCA. Oo, laki niya na. Laki ng requirement ng PCA. Oo. Ay, grabe yan, Dream mo lahat ng tanim ni Sir Del. Kulang para sa PCA. Kulang pa rin. Tapos nagre-reserve lang siya ng para may maibenta rin siya kahit paano sa mga kaibigan niya na hindi niya matanggihan. Pero ang PCA, may research din sila. Meron sa Zamboanga. Kasi sa amin, sa Bicol, ang lawak ng PCA, mga dwarf din ang coconut doon eh. Ngayon eh. So, Sir. Ela. Hindi dun. Okay yan ang laki ng, yun ang pang talaga, yung spike niya eh. Makapal. Hindi na ibaba sa kotse yung sapatos kung ganyan eh. Pangakyatan talaga. Halika na, Sob. Buti hindi ka kinidnap, hindi ka kinidnap ng mga lamok.
Yun, pag ganun yung ano, marami palang kawayan doon sa taas. Dami pa niyan, sir. Kawayan. Yan ang nakikita natin. Hanggang doon pa yan. Oo. Hindi lahat sa'yo yan. Yung... Yan nakikita natin sa amin pa. Sa'yo lahat yan, yung nakikita yan. Kaya ganun pa kataas yan. Nalalakarin. Wow, grabe. May ra-recommend mo ba, sir, to our audience to venture into farming? Yes, sir. Oo. Like what I said kanina, farming can always and will always and can always contribute to every home. To every home. And kasi first hand ko siyang na-experience. Yung mga, like what I said, yung kahit kakonti, 1 kilo, 2 kilong harvest ng okra, naging way yun na masustain kami sa pag-aaral. Yung kamote, kamuting kahoy, corn. Kaya kumbaga, as long as mayroon kang small lot, kami nga nakikitanim noon. Nakikihiram kami ng small space para makapagtanim. Malawak ang lupa everywhere na pwedeng and pag sinasabi ko yan sa mga farmers na na-encounter ko na may kapitbahay ka na mayroon tayong pananim dito, mayroong ubi. Mabinhi tayo, taniman mo siya. Abang tumatagal, may inihintay ka. In a year, mayroon kang ini-expect na harvest. So, ganun lang siya. So, farming talaga I am a believer and na napaka importante na bahagi to impact every home, every family because of farming. Not necessarily owning sariling lupa. Okay. Dati nag-alaga ko dyan ng native chicken? Native pig. Oh. Dyan kasi yung sa my fruit stand dyan sa labas, nagbebenta. In-offer sa akin na kasi manganganak na daw last May. Oh. Yung nakaraang May. So ako naman, ay naku, mabilis na to kasi manganganak na. Buntis daw. Alam mo, dumating na yung June, July. Hindi nanganak. Hindi nanganak. Ibinalik ko sa kanila. So maano lang pala yung tiyan. Sabi ko Sino kayo may-ari na to? Kilala din namin. May sila. deed siya Sila, pero na-acquire kasi nila yan, may deed na. 1 hectare din yan. 1 hectare lang. Ito? Ito, malaki to Ito sila nagpapagawa na. Kaya ako nagpahakot na nga ng papagawa na rin ako. So, magulan pa. Inisip ko nga sir, kung okay dyan ang kambing. Kasi kambing pwede mong... Hindi, huwag sir. Dalhan ng mga Masyadong damo. wet. Masyadong? Wet. Sakitin ang kambing sa wet. Okay. Dapat dry. Kaya suited ang kambing sa mga Tarlac, Pangasinan, yung mga tuyot. Tuyot palagi. Native chicken. Native chicken. Oo. Kahit nakaano lang sila dyan, ugala. Yung episode ko ngayon, yung drag yung Iloilo. Na native chicken. Yung inano ni DOST. Yun yung refine nga. Purified, so bigger, mas efficient, faster to grow. Yan. Lakas ng dispersal ng gobyerno. Lakas. Nationwide, pinamimigay ng gobyerno yon. So yung breeder, meron lang siyang 180 breeders. Kumikita siya ng 700,000 a month. Laki 180 lang yun Oo. Ilan lang yung 180 sa chicken?
Pwede mo Liit-liit paggawan dyan niya. ng ano, malaking ano no. Malaki to. Yung tulugan, ay ano lang, kung saan sila mag, Range mo. oo. Kukulong ka lang naman eh. Mm. Pag naubos yung damo, may extension ka lang na Saan sila bubuksan? Ano sir, diba? Naka-divide na yung lupa. Mm. Naka-divide na yan. So dito sila. Ubusin niya yan. Pag naubos yan, bubuksan mo dito. Iko-close mo to. Tumutubo na Tutubo ulit yun. Uubusin niya to. Pagdating, naubos yan, dito siya ulit. Parang ano lang, cycle. Cycle. Pagdating dun sa dulo, mabalik na siya ulit sa umpisa. Mm. Malalaki na naman yung damo. Mm. Lalo na yung mga lugar na maraming anay. Oo, oo. Opo. Pabor yan sa manok eh. Mm. Kami noon pag walang pampatuka na nabibili eh. Hukay ka ng lupa yung mga ano, Mm-mm. tataktak mo yan doon sa mga manuka. Yung pero sila may tanim silang kasaba, marami silang saging, Ano yung alternative na pampakain or hindi part ng diet. part ng diet? Para yung commercial feeds ay Mabawasan. 20% lang. Okay. 80% galing doon sa mga halaman na ginigiling nila. Oo. Pag naigiling, lagyan ng konting fish meal, konting commercial feeds. Oo. Yan na yun. Parang 80% galing doon sa forage. Mas less ng gastos noon. Less yung gastos, more labor. Oo. Pero may suggestion na pwede mo naman yun i-silage para hindi ka gawa ng gawa. Oo. Parang good for 1 month yung gagawin mo. Naka-silage siya. Kasi may machine silang ano, sir. Oo. Tapos isa lang naman yung process na fermentation eh. Mm. Parang kagaya ng ginagawa ng mga baka. Oo. Oo, may molasses, ganyan. Sa bagay o nga. Ano. Mas production ka ngayon ng pagkain. Mm. Gusto kong i-market yun eh, yung native chicken na na online na dressed native chicken. Wala pa nga ako nakikita, sir, na litson manok na native chicken. Meron sa Iloilo. Meron sa Iloilo. Iloilo, Bacolod. Kasi iba pa rin pag native chicken eh. Iba. So, kami noon nung maliliit pa, sobrang dami naming native chicken. Noon. Oh, Yes, sir. It's not new to you. Ang nangyayari noon si nanay nagbibenta ng native chicken para makabili ng tuyo. Kasi siyempre kami kakahatay lang kung gustong kumatay. Sir, imagine mo yan. Ibibenta mo lang yan online. Boosting lang din katapat mo. Yes. Oo. Tapos ano yan Ano yan eh? per peraso niyan ata ngayon nasa piece. 400. Mayroon ako kasi nakita niyan sa Mura pa yun. Mura pa yun? 400. sa Manila area siya eh. Pero puro lang native Naka-online? naka-online. Ay di, nasa marketplace lang. Apote, umakyat kami mahal sa farm. Hello! Bakit po kami sa farm? Ganda. Ano kami mahal ng yung merienda. Thank you, mahal. Maganda pa rin native natin. Oo nga, native. Consider ko yan, sir. Kasi naghanap ako ng paano magiging productive ang lupa eh. Yun lang naman inisip ko eh. Kasi siyempre may mga tao. Kung walang harvest, isang taon na akong nagsusunod or something like that. Wala ka ba na? So, ano siya. At least mayroong pwedeng pang-sustain sa mga trabahador sa farm. Pero Kasi malapit ang market. Actually, ang market walang problema. tuloy mo yung kamote. Oo. Pang ground cover mo rin yun. Oo.
Though it's not 100% but at least nakakabawas. Kakabawas. Kasi maka-harvest ka lang mga 10 sakong kamuti, 5 sakong kamuti, dalhin mo sa market. Magkanong retail ngayon? 50. Oo. Kung mabili na lang ng 20, malaking bagay. Okay. Sasakay lang yan sa Sa pick-up. Pick-up. Yung sasakyan ka naman. Oo. Lumuluwas ka naman. Well, everyday ako nasa doon sa sa city. Anything else na gusto mong idagdag? Vision, insights mo para sa audience natin? Yeah, isa pa sa akin nagmo-motivate sa farming kasi sobrang laki ng potential ng Philippines sa farming. Sobra. Kasi I went to Israel and then I saw the limitation sa kanila. Disyerto. Pag makita mo yung mga kubol, akala mo mga kubol ng mga army. Pero plantation yung banana. Lang naka-cover ng mga yung net. Pero ang gaganda ng yung mga dates and grapes. Nagtatribe sila sa mga ganong lupa. Kahit yung tubig nila, siyempre may mga naka-assign na host na para madilig sila. And pagdating sa water, sobrang abundant natin ng tubig. Oo. Siguro ang pangarap ko, makita ko one day our country can be like South Korea. Na kahit pagpupunta ka sa farm, naka-pick up ka. Yung mga farmers, naka-pick up yung mga farmers. Naka-pick up ka na ngayon. Naka-pick up yung farmers, ang dala-dala sa likod, asarol, Okay. piko, at kalaykay. Okay. Kasi deserve nilang farmers Okay. to experience breakthrough. And that's my hope and my dream actually. Na one day the Philippines will be like Thailand pagdating sa farm. Will be like South Korea pagdating sa farm. Will be like Japan pagdating sa farm. Na yung farmer, pag sinabi kang farmer, ikaw yung nasa ganitong situation ng buhay. Na hindi yung nagsusurvive lang year by year. At minsan negative pa kasi nautang na nila ahead of time. Yung abono lang kulang pa sa pambayad. And that's a sad thing. Pero, I believe na napaka-huge ng potential pagdating sa farming. And I think we need more visionaries leaders to really be in the position to bring us to that level of progress when it comes to farming. Kasi magagaling ang Pinoy actually. Magagaling ang Pilipino. Pag-develop ng mga machineries, magagaling ang Pilipino. Diskarte, magagaling. Ang market lang, ang support lang from the medyo challenging So, kaya ako saludo ako sa mga into it talaga at mga leaders na committed to help uplift the lives of our farmers and also our government na kahit mabagal, there is finding ways to really be intentional na hindi lang ningas kugon. Na magpapatanim ng isang crop now tapos iiwanan, wala namang market. So that's the big problem kasi I encountered that to some regions Okay. Mayroong mga project ang government. Actually, mayroon pa nga isa doon na project ang government na tanim ka ng isang abaka, piso. So magtanim ka ng 1,000 abaka na puno, 1,000. 1,000 ka na. Pero napicturean lang hanggang magpatanim. Pero yung alagaan, paano makapag-harvest, wala na. So that's a big problem actually. Kaya, kumbaga may resources. I believe may resources ang ating country. Wala. Okay. Pero sobrang blessed ako sa mga farmers na talagang into it for many years na and then contributing to the economy pagdating sa supply. And naniniwala ako, sir, na darating yung time na yon na makikita natin na yung country natin progress na pagdating sa farming. At maraming farmers ang magbe-benefit all over the country. Ayan. At favorite ko na quotation na napulot for today, yung vision building. The best vision building. Vision building. Super lalim. Kasi, you have to be really thinking out of the box whenever you do something. Na these challenges and problems can bring me
to something in the future if I will think positively with this difficult situation. Habang ka nag-aasarol, you are thinking of how this kada ganito mo ng asarol, it will impact and connect to your future for a greater things to happen into your life. Hindi siya yung parang ano ba ang buhay na to? But more, wow, excited ako makarating doon. So I have to do it a bit determined and to do my part now, and then because you are looking for a bigger picture in the future. And ayan. So, vision building by Sep Opena. Sir, thank you. Thank you, so Sir Barry. much. Thank you so much sa inyo ni Ma'am Kat and si Sophie. Ganda. Nakaingit naman. Pag sir, mayroon ka ng bagong farm, gawa tayo ng ganitong Mabilis lang yan. Yan nga, in 4 months, tapos yan eh. Kasi puro lang yan double wall hardiplex. Tapos pipe ang mga poste. Magkano ginastos mo sa house mo mismo? Yung house lang. Yung house, sir. Hindi ko na mabilang. Hindi, yan. Siguro gumastos ako ng mga Isa? Less. 700. Mga ganyan. Kasi sarili ko kasi mga product, ito nakakamahal. Pero kung bibilin ko yan, Ito mga mahal mo. itong bricks. Ito. Actually, yung mga finishings ang mga mahal sa loob. Mga Ah. ganyan. Oo. So, nadahan-dahan din. Pero buong mag-taon siya na pinapagawa. Minsan, asawa ko ang nagiging poor woman dito. Tawag ko, mahal, ito, ganito yung dapat yan. Nakausapin niya yung kasi wala ako eh. Kung tatanungin kita, sir, kumusta negosyo? So far, we are seeing breakthrough Okay. and our scope of places na sinusuplayan lumalawak. We send products already sa Mindanao, Visayas, here in Luzon. So these mga tourist spots like Boracay, Siargao, Palawan, Batangas, Laguna, Bulacan, may mga customers na kaming na. So Sir, we do install as well. Okay. But some clients, kung they have their people already, we can coach them and guide them in the process how to install it kasi very easy naman to install. It's easier to install sa nipa or natural nipa or anahaw or pugon. Gaano ka nakatagal dito sa business na to, sir? So 3 years na. 3 years. 3 Ikaw years, ba ang nag-introduce nito sa Pilipinas? Yes. Okay. Yes. Dito sa Luzon. Dito sa Luzon? Sa Luzon. Alright. Sa Luzon. But Pero I think sa other relatively- area mayroon. But relatively, noong nag-start ka, it's something na foreign ito. Hindi kilala. Hindi pa kilala. Okay. Hindi pa kilala. So kaya that's one thing na nag-excite sa akin na mas hindi lang other tropical countries mag-benefit like Thailand, Vietnam, but also dito sa Philippines that can help solve the problems of these businesses around. Na in the long run, mas makakatipid sila at mawawala yung sakit sa ulo. Okay. Okay. Ano, sir, ang challenges sa isang negosyo na ikaw ang nag-uumpisa o ikaw ang mag-i-introduce sa market? Talagang it requires hard work, saka determination, pagtsatsaga. Kasi when I started this to market, talagang I have to do it sa gabi hanggang 2 a.m., 3 a.m. To reply to inquiries. Okay. And then do mga site visits around, kahit malalayo, talagang kahit maliliit na requirement, you have to attend to and talk to people and introduce talaga well. Kasi syempre pag bago ang isang product, hindi siya easy to market. Maraming mga question, pero when you are familiar with the product, talagang siya. Eventually people will understand it well. Mahirap
Sige. Talagang challenging siya. Kasi, siyempre, when you sell something, you have to explain the content, the composition, content of, especially, we are following mga, environmental, mga policies na to consider. Siyempre, crucial yun sa business eh. You have to explain this product to architects, to engineers, to contractors. So, yun yung ginagawa ko. Ako, parang studio design hopping. Pag may mga meeting for presentation, I also visit. Mahirap bang mag-explain sa potential client? For me, hindi siya mahirap. Mahirap in a way kasi talagang sasadyain mo. Pero yung pag-explain dahil passion ko siya na to introduce and to teach others about the benefits of it. Kasi for me, the income thing is just the secondary. Okay. But the solving problems and yung money nila, mas ma-enjoy nila makita kaysa yung money nila nabubulok. Dahil yung short ang lifespan. Di ba? Parang pag tinignan mo, nakakasad. I spend this kind of amount of money and then sira na naman. Pero kung na-enjoy nila panoorin, tingnan, at saka yung purpose ay na-accomplish yung purpose noon, masaya siya. Okay. Tapos ka na ba doon sa introduction part? Hindi pa. Kasi the market is so large eh. Sobrang lawak pa. Only few percent pa lang. How many percent na ang sir, na touch mo? Siguro baka 0.001 pa lang. Kasi napakaliit pa. Talaga, imagine, 110 million population. Okay, sir. So, we are only using social media as a platform. But the good thing, we have the social media. Compare before na wala pa, magbibigay ka ng mga flyers and brochure house to house. Pero ngayon, you can easily, if you want this product to appear to this particular province, you can do that to Facebook. So, madali na. Pero feeling ko, pero the market is so big still. And, kaya sobrang laki pa ng potential at sobrang dami pa ng mga businesses na pwedeng mag-benefits of this product at mas ma-appreciate nila yung advantages of this. In return, mag-increase yung kanilang sales, yung kanilang operation cost, liliit. Yun yung impact naman sa economy sa pagdating sa client. Okay. Sir, kung maraming challenges doon sa pag-introduce ng isang bagong produkto, ano naman yung mga advantages na ikaw ang nauna? Yung market, so big. Okay, so napakalaki. Kasi maraming mga roofing solutions din in the market now, pero touches, synthetic touches, ay kaunti pa lang. Although may mga other now na they are also selling. Pero since kami yung sa pagkakaalam ko na nandito na una sa Luzon, napakalawak ng opportunity. Napakalawak ng opportunity and sa tingin ko napakarami ang nangangailangan na maybe not now, maybe not next year, but in the future they are planning to use it na mag-benefit sila of the advantages of this product. Okay. Nakikita mo ba, sir, yung benefit na ikaw ang nauna sa produktong to? Yes. Kasi mataas yung curiosity of people. And then pagdating sa inquiries, ano yung inbox namin eh? Puno. Kasi yung market kasi, number of people kahit not into business, they are interested. Okay. Yung masa, yung middle class, yung ano. So, kaya kumbaga malaking advantage 'yon sa amin na kami yung nag-introduce. Ay, ito yung sinasabi mong plant, sir, no? Yan sir. Yan yung marami doon.
Anong tawag nga yan? Meron yung tawag sa ano. So, pinambabalot ito ng kanin. Yes, sir. Oo. Binibili din daw yan. 5 pesos ang isang ano. Tulugo? Oo. Sabi sa akin ng binilhan ko ng ano. Para pambalot ng kanin Oo. lang. Baunan. So, siguro may mga kainan na Ay, sige, Ella. Check. Kalateya. Kalateya. Yan. Ah. Marami ito nagbibenta online. Kalateya, Loteya. Open nyo, sir, sa event. Wedding. Wedding. Ganda. Oo. Ito na yung altar. Ay. Oo. Actually, mayroon ako ditong ilang friends na nagsabi na Christian wedding. na sabi ko, sige. Intimate wedding. Intimate Mga wedding lang. 20 guests, 30 guests. Yes. Uso yung mga ganun ngayon eh. Mm. Yung mga wedding na small Lang, guests. family. Oo. Mga immediate family lang ang guest. Meron nga kaming friends, 60 lang ang guest niya. Kasi mga close friends lang talaga. Pero ang hirap nun ang hirap mag-trim down. Ay, oo. Ang hirap mag-trim down ng guest ha. Kasi may magtatampo. Pero hindi naman mawawala yan. Kasi ako, sir, nagkakasal din ako eh. So, talagang ganun siya. Mayroon naman, kinakausap nila yung na ito lang yung, nagiging totoo din sila sa kanilang mga, kasi hindi, yung iba kasi, di ba, sa barangay na kasalan talagang, expect nila, minsan nga kahit di mo invited, darating. Matindi yung Indian community. Pag alam mo yung kaibigan mo, pag in-invite mo siya, you have to invite the whole family. The whole family. Naku, kung 20 pala yan. Kaya ang Indian wedding, payat yung 500 guests. Normally, grabe. mga 1,000 guests. Grabe. Isang barangay na yan. Sa mo binili ito mga duyan siya. Mayroon akong kinausap na nagpartner kami. Sila mismo yung gumagawa. Diyan sa Antipolo. Antipolo. Meron gumagawa niyan sa Mabitak. Sila mismo, tapos ang price niya sa akin, iba. Mga kumukuha sa amin mga synthetic dito, merong 20 dahon, 50 dahon. Ipapalalamog ko. Anong gagawin niyo doon? Minsan mga accent lang. Yung mga bahay nila, gusto lang nila makitaan ng parang tropical, decorative. Yung canopy, lang talaga. Gusto ko to. Parang yung mga sa States, nakikita mo sa TikTok. Matigas na to, sir. Hindi na siya napansin ng mga luma. Sobrang laki ng difference kung bibili ka ng isang bago. Biruin mo, bibili ka ng mga 300, mga 350, 12 feet. Yung mga ginibang bahay, mabibili mo lang siyang 80. Mas proven na, mas tested na, mas na siya. Ito ay, tawag sa Bicol ay binotong. Para suman din. Iba lang ang niya, may something na pagkakaiba siya na lasa. It's all because sa dahon. But basically, coconut. Coconut milk. And salt. Walang sugar. Wala. Ay, salt na. Pero pwede siya lagyan ng sugar. Pag kinakain mo na. Ilan ang anak niya, sir? 3 po. 2 boys. Sa daughter, pangalawa. Yes. Hello. Kaya Ate Sophia. Si Elizabeth, si Sal. Meron nga akong client, gusto niya talaga mga
materials coming from other country except hindi China. So ginamit niya tong namin, yung Canada. Bubong lang niya, 75 square meter. Oh, to 100 siguro yun. Million na yun. So that's so expensive talaga. Pero syempre, less sakit sa ulo. Walang maintenance. Long term. Kasi pag sa product kasi na to, gagasto ka ng malaki sa una. Pero habang tumatagal, zero ka na. Kasi wala ka nang papalit. Kung gagamit ka naman ng natural, napakababa sa una. Pero in the long run, lalaki ng lalaki yung expenses mo. Yung peace of mind kasi, hindi mo bayaran yan eh. Naisipin mo, rainy season na naman. Kapalit na naman. So pag business, mas practical. Pero kung depende, kung yung iba kasi may luxury of money naman na kahit bahay nila, residential house, gusto yung bubong ng ganun. Pero kung mga resort, mga hotel, Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.